Ito ang isa sa mga bundok na may nakakaintregang kwento na pinapaniwalaan na may malaking bakas ng paa ng isang malaking tao na pinapangalanan na bundok ng Kambalatong. Walang mag-iingay kasi gusto lang namin sulitin ang kalikasan. Hoy! Stop! Stop! Utang na mo! Gago! Gumising kami ng maaga para agad namin mapuntahan ito. Dahil sa mga nakaraan naming mga adventure, lagi kaming ginagabi. Lahat ng napagtanungan namin ay pare-pareho ang kanilang mga kwento tungkol sa lugar na ito. Kaya tinawag daw ito na Kambalatong kasi yun daw ang pangalan ng higante na dating nakatira dito. At hindi lang ito isang kwento dahil nag-iwan pa raw ito ng bakas na nagpapaalala na minsan kung may taong nagagawi rito. At ito nga yung mga apak niya na bumakat sa kabundukan na ito. Dito ang tawag dito sa amin, Lunan. Ang buhay dito ay napakasimple dahil ang gawain dito ay ganun pa rin sa makalumang nakagawian sa pag-iimbak ng nyug at makalumang proseso. Minsan pa nga may nyug kaming napupulot sa daanan at aming Nakita kami itong ng nyug. binibit-bit kasi marami daw ditong shield na ang tawag ay suso at baka sakali kaming makaipon at aming ito'y gagataan. Muling ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad kasi medyo mataas-taas pa daw ang aming aakyatin. Ngayon, paakyat naman tayo. Oh. Yeah. Bigla muna kaming lumihis ng daanan dahil may itinuro sa amin na isang makalumang tunnel na pinaghihinalaan na ginamit pa daw ito ng mga Hapon. Ang bansa natin ay napakaraming bakas ng makasaysayan na kahit ilang libong taon nang nakalipas, ito'y atin pa rin masisilayan. Na hindi natin makakalimutan na ang bansang itong napakaraming hirap ng pinagdaanan. Grabe yung dinadaanan namin. Napakataas na yung inakyat namin, pero buti na lang. Nalampasan na natin yung paakyat. At ngayon, muli na naman natin susulsugin ang dinadaanan ng tubig. At nakaagaw pansin sa amin ang napakaraming batong pula na nagkalat sa aming mga paligid. At ang halaman na ito na madalas nating nakikita sa mga aquarium o sa mga tinatawag nilang water garden na tinatawag nilang hornwort water plant. At sa mga nakaraang minuto, sa wakas nakarating na rin kami. Ito raw yung malaking bato na inupuan ni Kambalatong at dito raw madalas umuupo at nagpapahinga. Wow, grabe. Sobrang napakaganda. Sulit men, grabe. Wala akong masabi sa kalikasan. Napakaangas. At patuloy na naman kaming naglakad patungo sa nakakaintregang kwento na nag-iwan daw ito ng bakas ng kanyang malaking paa. Naging pamilyar na tayo sa mga kwento na ang mundo natin, yung pinakanaunang nanirahan dito ay ang malalaking tao. Nang dahil sa social media,
unti-unti na tayong nalilinawan. Naakala natin isa lang tong kwentong alamat na gawa-gawa lamang. Na minsan may nabalitaan na rin tayo sa mga ibang bansa. Now, here in Giants Washington, Causeway. Virginia, Governor Glenn Youngkin. Right, I believe we have some footage that has been taken on a mobile phone. Let's have a look at it. Hello? Ito nila sisipin, dudu ah. At sa 10 segundo naming paglalakad, sa wakas, nakarating na rin kami. Ito pala yung sinasabi nilang lamat na hapak. Ganba na to. Men, digit, bakas ngeto ng paa. Minsan ay napakahirap paniwalaan ng mga kwento kasi parang roller coaster. Hindi lahat ng oras ay mataas ang iyong paniniwala at minsan ay mababa dahil hindi mo ito ganap na nakita. Sa pag-iwan ng bakas ay isa itong katibayan na maaari mong paniwalaan kahit hindi mo man ito naabutan sapagkat ang bakas ay nananatili kahit hindi mo man ito nasilayan. Maraming nakakamangha sa mundo nating napakaganda at huwag kang mangamba dahil tanging Diyos lang ang may alam. Sa lahat ng mga naganap sa mundo nating walang katapusan. Sabi nga nila, all things only God knows. Peace.